for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a feather bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, isang kagalakan na makasama namin kayo dito sa St. Paul United Methodist Church sa aming daily covenant prayer na ginagawa Lunes hanggang Sabado. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat kami sa umagang ito sa opportunity and privilege, O Lord, na ibinigay niyo sa amin upang kami ay makadulog sa iyong harapan na may pasasalamat at kagalakan, Panginoon, sa aming puso na makapag-aral ng iyong banal na kasulatan, O Lord. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa aklat ng Bagong Tipan sa Genesis, chapter 15, verses 7 to 12. At ito po ang sinasabi. Verse 7, Then the Lord said to him, I am the Lord who led you out of Ur in Babylon, and to give you this land as yours, as your own. Then verse 8, But Abram asked the sovereign Lord, How can I know that it will be mine? Then verse 9, he answered, Bring me a cow, a goat, and a ram, each of them 3 years old, and a dove and a pigeon. Then on verse 11, vultures came down on the bodies, but Abraham drove them off. And verse 12, when the sun was going down, Abram fell into a deep sleep, and fear and terror came over him. Ang mga talatang itong binasa ko sa inyo ngayon ay bahagi ng covenant ng Diyos kay Abraham. At sabi nga sa sa talatang 8, si Abraham, though he is faithful, asks a question to God. It is not because of disbelief, pero alam ko, ando dun yung desire niya sa aking palagay, no? Ito ang aking, dito, it is not because of wala siyang tiwala sa Diyos, but a desire for assurance. O dahil gustong-gusto niya, o ando dun yung pagnanais niya na makamtan ang pangako ng Diyos.
Kaya naman dito sa covenant na to, sumagot ang Panginoon sa kanya na He told him to bring him an offering. Yung goat nga, yung cow and a ram, together with the dove and the pigeon. Ano nga ba ang isang covenant? Covenant means it is a solemn, binding agreement between two parties. And a covenant with God is a covenant of a relationship, and it calls for a response. Pag sa ating Panginoon, ang ating covenant, hinihintay din niya ang pag-respond ng tao natin sa kanyang covenant. Sa 11 and 12, dito pinakita na sa ating journey, sa ating pananampalataya, dito sa 11, may dumating na mga vultures, isang katotohanan na sa ating pagsunod o sa journey ng ating faith dito sa buhay natin dito sa mundo, we will face obstacle, difficulties in life, and Abraham drove them off. Ngunit sa verse 12, nandudong pa rin, nakaramdam pa rin si Abraham ng takot, pangamba sa kanyang paglalakbay na ito. Sabi nga doon, Abraham fell into a sleep and fear and terror came over him. Ngunit ano ang sabi sa pambungad na talatang binasa ko sa inyo? At ito'y makikita sa talatang 7, sabi doon, I am your Lord who led you out of Ur. At mula pa sa simula, nang si Abraham ay sumunod sa kanyang journey, sa pagsunod niya sa ating Panginoon, andudun na ang ating Diyos. Naramdaman na ni Abraham ang mga pagpapala at paggabay sa kanya ng Panginoon. Tunay nga, our past and God's faithfulness sa mga nakaraan natin, sa kasiyahan man ito o pagsubok o kalungkutan, ito ang magre-reassure sa atin na all His promises and His faithfulness, He is the God. Lagi natin sinasabi, He is our God. Noon, ngayon, bukas at magpakailanman. So why doubt who our God is in our future? Sa ating mga hinaharap sa buhay, meron siyang covenant sa atin. Kaya, facing uncertainty o kawalanlan sa ating buhay, balik tanawin natin ang naging pagkilos ng Panginoon sa ating buhay at kung sino at ano ang ating kalagayan ngayon. Sino ang Diyos na tumulong sa atin at ano ang kalagayan natin ngayon. Wala tayo ngayon kung ito ay ating hindi pinagtagumpayan. Lahat ng pagtulong ng Panginoon, lahat ng pagsubok, andito pa rin tayo at patuloy na binibless at pinapatnubayan ng ating Panginoon. Really, God is only a prayer away. Hold on to your faith at sa mga pagsubok, idulog natin ito sa paanan ng Diyos sa Kalbaryo. At ito, ang ating Panginoon na ito ang sasama sa atin at tutulong upang malagpasan at mapagtagumpayan natin ang mga susunod na mangyayari sa ating buhay. God's covenant is unbreakable. It is a promise of love, and it calls for our faithfulness, trust, and action. Kailangan tumugon tayo. We are responsible to walk with Him, honor Him, and live a way that reflects who God is and reflects His glory. To God be the glory. Tayo po'y manalangin.
Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, pinasasalamatan namin kung ano kami sa ngayon sa harapan mo, O Lord. Na patuloy, Panginoon, na nabubuhay sa pamagitan ng iyong mga pagpapala, O Lord, at sa paggabay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Marami ka nang ginawa sa aming buhay. Marami ka ng tulong, biyaya, at pagliligtas na ginawa sa aming buhay. Kaya naman, taglay pa rin namin, Panginoon, ang biyaya ng buhay na iyong binibigay sa amin sa araw-araw, na nandoon ang pag-asa, Panginoon, na kami, Panginoon, na iyong tutulungan, papatnubayan, at kung kami man, Panginoon, na nagkukulang sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, O Lord. Sa umagang ito, aming Panginoon, mag-reflect kami sa aming buhay. At kung kami dumadaan man, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga oras na ito, alalahanin namin yung mga pagpapalang ibinigay mo sa amin noon. And this will reassure us, isang assurance, Panginoon, na ikaw ay laging naandyan, tumutulong sa amin, O Lord. Lord, alam namin sa aming journey sa buhay na ito, hindi kami excuse sa mga pagsubok, obstacles. Marami kaming dadaanan, Panginoon. Ngunit hinihiling namin na lagi mo kaming sasamahan. At kung kami man ay nagkamali, O Lord, huwag mo kaming sukuan. Paalalahanin mo kami. At muli kaming ituro sa tamang landas, O Lord. Give us wisdom, O Lord, sa mga darating pang mga araw, Panginoon, na biyaya mo sa amin, upang, Panginoon, ang aming buhay ay hindi ma-align lagi, Panginoon, ito sa iyong panukala. Forgive us again, O Lord, for our shortcoming, O Lord. Lord, dinadalangin ko ang mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan, hindi lamang ng kanilang pisikal na katawan, spiritual, emotional, Lord. Marami kaming mga suliranin, maraming bumabagabag sa aming mga isip, O Lord. Pakatandaan lang namin, Panginoon, ang mga ginawa mo sa amin sa mga nakaraan, kaya umabot kami sa kasalukuyang buhay namin ngayon. Maraming salamat, O Lord. Kung kami man ay nagkukulang, O Lord, hipuin mo ang mga puso namin at muli kaming ibalik sa iyong paanan, O Lord. In this we ask in the name of our mighty Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen.